Madalas inaalaw ng Panginoon na dumating din tayo sa mga pagkakataon na nanghihina tayo dahil sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Sapagkat sa mga ganitong sitwasyon, mas nakikita natin at mas lalong nahahayag ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Siguro naranasan mo na rin yung pakiramdam na parang hinang-hina ka na, emotionally, spiritually, mentally, or even physically. Minsan, baka tinatanong mo na, Lord, bakit kailangan kong maranasan ang mga ito? Pero pakinggan mo ang sinabi ng Diyos kay Apostle Paul. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ang context po ng verse na ito sa second book of Corinthians ay tungkol sa tinatawag na thorn in the flesh ni Apostle Paul. Isang paghihirap o kahinaan na paulit-ulit niyang ipinapanalangin na alisin ng Diyos. At ang beses siyang nanalangin, pero hindi ito inalis ng Diyos. Sa halip, ang sagot sa kanya ng Diyos ay sapat na ang biyaya ko para sa iyo. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi agad inaayos ng Diyos ang sitwasyon natin. Dahil may mas malalim siyang ginagawa sa ating buhay. Maaring inuhubog niya ang puso natin para mas magtiwala sa Kanya. Para turuan tayo na sa Kanya lamang umasa. Kapatid, ang kahinaan natin ay hindi hadlang sa mga plano ng Diyos. Dahil ang totoo, ito pa ang nagiging daan para mas makita ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. At tandaan mo din ang mga salitang ito ng Diyos sa Psalms chapter 73 verse 26. Puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Nabasa natin na pinapaalala ng kanyang mga salita na ang lakas ng isang Kristiyano ay hindi galing sa sarili. Hindi tanging sa Diyos lamang, sa Kanya lamang. Kapag kasi malakas tayo, minsan nakakalimutan natin ng Diyos. Pero kapag mahina tayo, doon tayo mas lumalapit sa Kanya at doon natin nararanasan ang tunay na biyaya. Kahit kung ikaw ay nasa panahon ngayon ng panghihina, kapatid, tandaan mo ito. Hindi ka pababayaan ng Diyos kailanman. Hindi man agad mawawala ang mga problema mo, hindi man magiging maayos agad ang sitwasyon mo, siguradong sapat ang biyaya ng Diyos para sa iyo sa araw-araw mong bumumuhay. At ang kahinaan mo ay hindi tanda na malayo ang Diyos sa iyo. Bagkus ito ay pagkakataon para mas makita ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kundi dapat mas lalo kang kumapit sa Diyos. Mas lalo kang magtiwala sa Diyos. Hayaan mo na siya ang maging kalakasan mo. Amen?